Samahan niyo po kaming pag-usapan po itong mga highlights sa mga naging activity po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa Mr. President on the Go. Yan, Audrey, ang ating Pangulo, di ba, yung kanyang pagbisita dyan po sa bansang Germany. Abay, maganda po ang pasalubong niya sa atin. Yung mga investment pledges po na inaasahan, pag nag-actualize po yan, abay, buhos po ang mga investors dito sa ating bansa. At importante yung trabaho na maibibigay sa ating mga kapwa Pilipino. Ba, malaki-laking halaga ito, 220 billion pesos worth of investment deals sa kanya pong working visit sa Germany. Ang magandang pasalubong ko ng ating Pangulo, bunga po ng kanyang, kumbaga, pakikipag-usap sa iba't ibang mga business leaders dyan po sa bansang Germany. At kasabay nga po ng pagtungo ng ating Pangulo sa Berlin, Germany, binida niya rin. Dahil kung maalala, nung nasa local government pa lang ang ating Pangulo, meron sa Ilocos Norte na wind farm. Ngayon, napag-usapan nila doon na maari ring mag-invest ang bansang Germany pagdating sa mga alternative energy sources gaya ng wind at solar farm dito sa Pilipinas na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Alam mo, ang mga investor kasi, Dayan, lalo na mga foreign investor, ang una nilang tinitignan, kung kikita ba sila sa bansa. At yung iba medyo na-turn off kapag nakikitang mataas yung kuryente o singil ng kuryente sa Pilipinas. Pero kung meron na po tayong mga bubuksan ng mga wind farms, solar farms o yung mga alternative energy dito sa ating bansa, talaga naman mas lalo pa ito makakahikayat ng mga investors. Saka alam mo yung renewable energy, napakalapit sa puso ng Pangulo natin yan. Kasi isa sa mga talagang tinututukan niya, yung problema ng climate change, na yan po ay nararanasan hindi lang po ng Pilipinas, bagkus po ng buong mundo. At ang mahirap dyan, yung mga developing country, kagaya po ng Pilipinas, ang madalas pong apektado niyan. Kaya mahalaga po ito nga, ganyang mga investment na hopefully ay mag-actualize nga in time. At yan po ay malaking bagay sa ating pong mga, kumbaga, sa ating pong business climate dito po sa atin po sa Pilipinas. At bukod dyan, isa sa mga magandang napag-agrihan din doon sa Germany, doon sa business forum na yon, yung kumbaga yung pag-share ng expertise pagdating sa healthcare ng Germany sa Pilipinas. Isa sa mga nagkaroon na rin ng LOI o Letter of Intent, yung partnership pagdating sa hospital, yung partner hospital, na tutulong po bilang training doon sa mga lower tier hospitals dito po sa Pilipinas para mas maiangat pa natin yung healthcare system dito sa ating bansa. Well, actually, nabasa ko yung mga offer ng Germany. Kayo, kung kayo po yung mga magulang at kayo po bukas sa idea na magtrabaho ang inyong graduating na anak sa ibang bansa, subukan nyo pong tumingin sa website ng Germany dahil ang dami nilang ino-offer pagdating sa medical healthcare sector. Kaya kinakabahan nga ako, baka magkaabuso na ng nurses dito dahil ang ganda ng offer ng bansang Germany. Bukod po dyan, kasabay po ng pagtungo ng Pangulo sa Germany, binuksan din yung mga iba't ibang oportunidad para sa mga Filipino workers. Ito na nga po sa pamamagitan din ng mismong pag-anyaya ni German Chancellor Olaf Scholz sa ating mga kababayan. Ito'y matapos pong lagdaan ng kasunduan para sa kooperasyon ng vocational education at training para sa upskilling at reskilling ng mga manggagawang Pilipino. Sabi nga ang Pangulo po natin, kumbaga ang salesman po ng ating bansa, yung pong pagtungo po ng ating Pangulo sa iba't ibang mga bansa sa kanya pong foreign trips, ibinibida po niya ang Pilipinas para mas marami pa pong investors ang pumasok po dito sa ating bayan. Ito syempre, hindi mawawala kapag may mga biyahe po ang ating Pangulo abroad. Ay yung pagbisita po niya sa ating mga kababayan, sa ating po mga overseas Filipino workers dyan po sa Germany. At din na rin po sa ibang bahagi po ng Europa. Kasi iba rin sa pakiramdam ng Pilipino nasa abroad. Syempre, malayo ka sa pamilya, malayo ka sa mga kababayan mo dito. Pag binisita ka ng Pangulo, napakalaking bagay yan, yung makamayan ka, makapagpasalamat sa'yo sa mga kontribusyon mo sa Pilipinas, iba rin yun sa pakiramdam ng ating mga OFW. Kaya hindi po ay nawawala sa schedule ng Pangulo kapag tumutungo po siya abroad. Well, sa Germany lamang, Dayan, mga kababayan, nasa mahigit 35,000 po yung kababayan natin dyan. At napakaganda po ng mga itinutulong nila sa ating ekonomiya dahil sila po'y nakakapag-remit ng nasa $33.5 billion taon-taon sa ating bansa. Kaya nga sabi natin, cliché at is may sound, kayo po ang mga bagong bayani namin. Salamat po sa inyo pong dedikasyon sa trabaho at gumaganda pong lalo ang imahe ng mga working Filipinos abroad.
Okay, mga ka-RSP, yan po muna ang ating usapin ngayong umaga. Abangan ulit kami para sa iba pang update sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President on the Go.